Hi mga dear, welcome to Payo Center. Dito kung saan we have ears that listen and heart that speaks. Dito binubuksan natin ang mga usaping totoo, usaping pamilya, pera, paniniwala, kultura, hinanakit, at usapang paglago. Kwentuhan lang to pero mula sa puso. Kaya tara, samahan niyo ako sa ating Sunday Reflection. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, lola, mama, mamita. Okay, so Happy Mother's Day pati sa mga tita ng taon. Happy Mother's Day sa ating lahat. Ako personally, hindi pa naman ako nanay, pero nanay ako sa puso. Ayan. So, nanay ako ng mga pamangkin ko, ng mga batang kinagigiliwan ko. They call me minsan mama. Ayan. So, ninang, sa lahat ng ninang ng taon, second mother dyan, mga guro. Happy Mother's Day din sa mga spiritual mother dyan, mga spiritual mentor. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Happy Mother's Day sa inyong lahat. At dyan tayo magsisimula sa ating usapin. So, ang title ng ating Sunday Reflection ngayong araw na ito, Floating on Faith, a Mother's Courage, na shinare ni Ma'am Shenaline sa aming church. Today, we honor every mother because behind every children, behind every child, there's mothers who have courage and prayer for their child. At minsan hindi natin nakikita yung pagod nila, minsan yung mga yan, tahimik lang na naiyak, tahimik lang na may iniinda, yung may mga silent sacrifices ng mga nanay. Saludo ako sa inyong lahat. Minsan si Lord lang kausap nila, minsan nahihirapan silang mag-open up. So mga mommies, maraming salamat, especially to my mama. Salamat. Although hindi perfecto ang relationship ng aking mother at sa akin, but we're getting closer. Kasi hindi naman ako, hindi ko sila nakasama ng super tagal nitong nagdalaga ako. So, she has second family, pero saludo pa rin ako sa aking nanay. Sa sarili niyang paraan, siya naman ay naging ina. Kung bakit sobrang special ng mga nanay, kasi sila yung mga taong walang day off, may trabaho, araw-araw napapagod, araw-araw nagsasakripisyo, araw-araw na pinipiling magmahal, araw-araw na nagtitiis, at higit sa lahat, araw-araw na nabubuhay na umaasang magiging maganda ang future ng kanyang pamilya. Kaya naman ngayon, pag-uusapan natin ang isang ina na naging delikado yung kanyang buhay dahil sa kanyang anak. Pero pinili niya pa rin magsakripisyo. Pinili niya pa rin lumaban, hindi siya sumuko. At yan ay si Jochebed. Hindi ko siya personally ganun kakilala, pero hindi kami nagkadaupang palad. Hindi kami ganun nagkadaupang palad, pero isa lang masasabi ko, nung preach siya, napakaganda ng kanyang ehemplo. Si Jochebed ay nanay ni Moses. Si Moses, kung alam natin, kung alam niyo yung kwento, siya yung naghati ng dagat. Siya yung ginamit ng Diyos na hatiin yung dagat para maligtas ang Israelita. Ginamit siya ng Diyos para umalis ang Israelita sa Egypto. So, napakaganda. Ano ang character ni Jochebed? Ako, someday, I wanna be a mom. I wanna be a mama someday. Yung mga characteristic ni Jochebed bilang isang ina ang gusto kong gayahin. Ano ba yung meron siya? Speaking mother, dahil mga mommy ang pag-uusapan natin, mother, or sa Tagalog, ina, magsisimula tayo sa letter M. Shinare ko ni Ma'am Shenaline, M for motivated by love. Konting background lang muna. Ano ba yung meron doon sa sitwasyon niya? Bakit naglabasan itong mga karakteristik na ito ni Jochebed bilang mother? Balikan natin yung kwento ni Joseph. Si Joseph ay ginamit ng Diyos para maligtas sa matinding taggutom, matinding kahirapan ang Egypto at Israelita. Siya ay naging kanang kamay ng Paraon at siya ay ginamit ng Diyos para makasurvive ang lahat at pati ang kanyang buong pamilya. Nung sa Egypt, nung namatay na si Joseph, nagkaroon ng bagong paraon na hindi kilala si Joseph. Yung ginawa niyang sakripisyo, yung ginawa niyang kamanghamanghang bagay para makaligtas ang Egypto sa famine. Nagkaroon ng paraon na hindi siya kilala. At napansin niya na mabilis dumami ang Israelita at nagkaroon sila ng takot. Nasakupin sila ng mga Israelita dahil sobrang bilis nilang dumami. Kaya yung pinag-utos nila kapag lalaki ang ipinanganak ay patayin. Pero pag babae ay hayaang mabuhay. So si Jochebed ay nagbuntis, tapos nanganak, at lalaki ang kanyang ipinanganak. Tinago niya ito for 3 months. So she is motivated by love. Kung walang pagmamahal sa bata, sa pinanganak niya, basta-basta niya na lang ito itatapon o kaya ibibigay sa otoridad para patayin. Pero dahil mahal na mahal niya si Moses, sabi sa Exodus 2:2, when she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. 3 months niyang tinago yung kanyang anak na si Moses. Dahil yon sa pagmamahal.
Dahil kapag ang ina ay nagmahal, kapag ang ina ay motivated by love, handa siyang magsakripisyo. Kahit mahirap, kahit padelikado para sa anak, gagawin niya lahat. Mothers understand this deeply. Yung kahit pagod na, ikaw pa rin yung gagalaw, kahit ikaw na yung nasasaktan, ikaw pa rin yung uunawa. Ganyan yung mga nanay. Nakakatuwa talaga sila. And they are so amazing. M for motivated by love, O for overflowing with faith. Si Jochebed ay punong-puno ng pananampalataya. Dumating na sa point na hindi niya na kayang itago yung anak niya, lumalaki. At instead na magpanic, gumawa siya ng basket at ipinagkatiwala niya yung anak niya kay Lord. Biruin mo sa basket, pinaanod niya dun sa Nile River, na kung saan dun din naman pinapatay yung mga bata. Pinagkatiwala niya sa Diyos, yung anak niya. Titingnan natin, hindi lang pagmamahal yung meron siyang pananampalataya na kayang iligtas ng Diyos yung anak niya. Minsan tayo, pag nagpipray tayo, nagdadoubt din tayo. Yung nananalangin ka pero hindi ka naman naniniwala, hindi ka naman nananampalataya na kayang gawin ng Diyos yung pinapanalangin mo. Si Jochebed, talagang naniwala siya na kayang iligtas ng Diyos ang kanyang anak. Pinakawalan niya yung lahat ng worries at nagtiwala siya sa Diyos. At tayo bilang tao, kapag pinagkatiwala natin sa Diyos lahat, meron tayong peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya I encourage everyone, ako din personally, I'm trusting God kahit na minsan hindi ko maunawaan, hindi ko malaman ano ang dahilan ng mga nangyayari. Bakit kailangan ganito, bakit kailangan ganyan. I'm trusting God at si Lord na ang bahala sa lahat. So kapag tayo ay nagtiwala, magkakaroon tayo ng kapayapaan galing sa Diyos na hindi maibibigay ng mundo. And T for thoughtful and wise. Hindi pa dalos-dalos si Jochebed. Kasi kung magpadalos-dalos siya, panigurado, mamamatay yung anak niya. Nag-isip muna siya, pinagplanuhan niya kung paano maliligtas yung anak niya sa panahon na pinapatay yung mga batang lalaki. Gumawa siya ng paraan at ganyan ang mga nanay. Pamaraan talaga sila. Ako na-experience ko, nung kasama ko pa yung pamilya ng mama ko, and pagka panahon na walang work ang stepfather ko, gumagawa ng paraan si mama. So, mapamaraan talaga ang mga nanay. Gagawa sila ng paraan para lang mapunan yung kung ano ang kulang sa tahanan. Kaya hindi dapat natin baliwalain ang mga nanay. And take note ha, wala tayong Mother University, lalo na before. Ngayon may mga nagtuturo na sa YouTube University kung paano maging isang ina, maging isang ama. Noon kasi wala. So, napakaganda na yung mga magulang natin, yung nanay natin na nagiging pangaraan, ginagawa nila yung ways na alam lang nilang gawin. Kaya we should appreciate them. And H for hopeful in difficult times. Kahit dangerous yung sitwasyon nila, hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi siya nawalan ng hope na isuko ko na lang yung anak ko. Okay lang, sige na, natanggapin ko na lang. Hindi siya nawalan ng pag-asa, gumawa siya ng paraan para maligtas si Moses. At sa panahon na mahirap yung sitwasyon, naniwala siya sa Diyos na may purpose ang Diyos kung bakit nasa ganong sitwasyon sila. So tayo bilang tao, we should have faith and hopeful na mayroong plano ang Diyos na maganda kahit na pangit yung sitwasyon na meron ka. E for encouraging and nurturing. Dito, hindi hinayaan ni Jochebed na hanggang mailigtas lang yung anak niya. Inalagaan niya to. Paano nangyari yung ipinaanod nga sa river? This is what happened. Pinaanod ni Jochebed by faith, iniligtas ng Diyos si Moses. Pinaanod siya with that basket. Nakita ni Miriam, which is yung kapatid ni Moses, ate ni Moses, sinundan niya at yung mismong basket na yon napunta sa prinsesa ng Pharaoh na nagpapapatay ng mga bata that time, ng mga batang lalaki. Yung prinsesa ay naawa, tinignan niya, nakita niya si Moses ay kagiliw-liw at kinuha niya ito. And si Miriam naman, sinadjust niya na mayroon siyang Hebrea na alam na mag-aalaga. So in short, ang kinuha pa rin mag-aalaga ay si Jochebed. Ang galing, di ba? So nanampalataya siyang ililigtas ng Diyos ang anak niya, true enough, napunta sa prinsesa. Inalagaan at siya ang naging tagapag-alaga. Ni-nurture niya, hindi bilang Egyptian, kundi bilang Hebreo. At tinuruan niya ng tamang pananampalataya si Moses bilang isang Hebreo, hindi bilang isang Egyptian. So magkaiba kasi sila ng paninimala. So bilang isang nanay, napakahalaga na meron tayong pananampalataya sa Diyos. So that tayo ang magdi-disciple, tayo ang magtuturo doon sa mga anak natin ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. At sabi doon ni Ma'am Shenaline, ang isang nanay hindi lang nagbibigay buhay,
ng pagsilang. Siya din ay nag-nurture, siya din yung nagiging foundation, nagbibigay ng value sa anak. Kaya dapat bilang mga nanay, guarded din talaga ang mga mindset natin, ang pananampalataya natin, para magabayan ng maayos sa mga anak. And always remember, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At sabi nga ni Pastor Alan, tayo naman ang pag-asa ng mga kabataang iyon. Sila ang naglo-look up sa atin. Kaya be careful mga mommies, even sa mga daddies na nakakapakinig nito, be careful sa sinasabi ninyo kasi ginagaya nila. Be careful sa actions ninyo kasi yun yung nilulook up nila kasi aakalain nilang yun yung tama kahit mali na. Tandaan natin ang nanay, tatay, lalo na yung nanay na laging nakakasama sa bahay, nakakatulong ang nanay sa identity at values ng bata. Kaya napakahalaga, nagabayan ang mga bata ng karunungan na nanggagaling sa Diyos. Sabi nga sa Bible, if you lack wisdom, ask wisdom from the Lord. At ibibigay niya yun sa iyo. Therefore, resilient and courageous. Meron siyang takot. Of course, sinong hindi matatakot sa panahon na yung mga bata ay pinapatay, tapos yung anak mo ay isa sa target. So, may fear si Jochebed, yes, pero naging matatag siya, naging matapang siya para sa anak. So, ang mga nanay, nagiging matapang yan. Minsan nga, kahit mali yung anak, ipinagtatanggol nila. Pero dapat hindi natin i-tolerate pag mali yung mga anak natin. We should correct them. So sa sitwasyon ni Jochebed, hindi siya nagpatalo sa takot. Kasi nakikita niya at alam niya may future na maganda ang anak niya. Biruin niyo si Moses nga yung ginamit para maligtas ang mga Israelita against Egyptians. So hindi natin alam kung ano yung future ng anak natin, pero pag tinignan natin yung anak, dapat nakikita natin maganda yung future. Hindi yung baby pa lang, tinitignan mo na walang mararating. So hindi siya tama. Mga magulang, laging tignan ng positibo yung mga anak. Kahit napasaway yan, tignan mo ng positibo, may mangyayaring maganda dyan at may purpose ang Diyos sa inyong mga anak. Pag-pray lang natin kung medyo matigas ng ulo, disiplinahin kung kinakailangan, i-correct, i-rebuke kung kinakailangan, sapagkat yun ang mas makakabuti sa kanila. So tayo, bilang reflection natin doon, ang tunay na courage, yung pagpili ng pagiging matatag, magpatuloy kahit na nakakatakot or hindi sigurado yung sitwasyon. Ang tanong, si Moses ba naging successful? Yes po. Biruin nyo, napakalaki ng role ni Jochebed para maging matagumpay si Moses. Para gamitin ng Diyos yung calling and purpose ni Lord kay Moses, natupad yun. At malaki ang naging role ni Jochebed bilang nanay para matupad ang mga yun. So mga nanay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung may mga anak kayong pasaway, kung meron kayong tinitignan na black sheep sa inyong mga anak, hindi sila black sheep, sila ay anak ninyo. Tingnan ninyo yung ganda ng buhay ng anak ninyo. Hindi pa huli lahat para ituwid sila. Hindi pa huli lahat kung may anak kayong nagiging sakit ng ulo. Nandiyan kayo bilang magulang para gumabay sa kanila at magtuwid sa kanila. Kaya niyo yan. And take note ha, naging successful si Moses, hindi dahil sa talento niya lang, sa kakayanan niya, kundi dahil meron siyang nanay na nanampalataya, nanalangin, nagtiyaga, nanay na naging matapang para ilaban yung buhay niya. So, napakaganda ng contribution ng nanay ni Moses para matupad ang calling ng Lord sa buhay niya. Siya ay naging protector, naging visionary, at naging educator. And sabi doon ng preacher, to all parents, hindi kayo nag-raise lang ng mga bata, ng mga anak. Nag-raise kayo ng future leader ng bansang ito. Future leader na tinatawag na pag-asa ng bayan. Kaya wag susukuan ang mga anak at patuloy na magpalalim sa Diyos. Kasi pag malalim ka sa Diyos bilang magulang, kaya mong dalhin ang iyong mga anak sa Panginoon. At ito ang maganda, alam niyo ba na si Jochebed ay nasa mundong pa rin ito? Ito yung mga nanay na patuloy na lumalaban, nanay na patuloy na tinitignan yung ganda ng buhay kahit na mahirap, yung mga nanay na kahit na takot, lumalaban pa rin sa buhay, yung mga nanay na kahit na i-stress na, nagpapatuloy pa rin para sa kanilang mga anak. Yung mga nanay na hindi lang basta lumalaban, nananalangin, nananampalataya at patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Saludo sa inyo mga ina. Kaya naman, Happy Mother's Day again sa mga nanay dyan, sa mga pusong ina din, sa mga ninang, tita ng taon. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Especially to all those grandmother. Grabe, ako I love my lola. I love her so much. I love you, la. Ayan, so kasi nakita ko yung sakripisyo ng lola ko. Doble ang sakripisyo, hindi lang doble, triple. Parang 10 times pa nga yung sakripisyo niya para sa buong angkan. I'm so amazed sa aking lola. Kaya saludo ako sa mga nanay na
patuloy na nabubuhay, lumalaban kahit na may sarili silang laban sa buhay nila, lumalaban sila para sa pamilya nila. Kaya, saludo, Happy Mother's Day. Patuloy nating ipagdiwang ang kagitingan ng mga inang patuloy na nananampalataya at lumalaban sa buhay. And may we all continue to float on faith even in difficult seasons. And that's it for Sunday Reflection on Mother's Day special na pinamagatang Floating on Faith, a Mother's Courage. Thank you, dear, sa pakikinig. Kung umabot ka dito, share mo to dun sa family mo, share mo to dun sa mga kapatid mo so that they can appreciate your mother, your grandparents, even ninang, titas. And so, share mo to dun sa kanila, share mo sa family, sa friends mo. Lalo na yung medyo bitter sa kanilang nanay, hindi sila okay ng nanay nila, share mo to dun sa kanila. Kasi baka ito na yung kailangan nilang matutunan para ma-appreciate nila yung mga nanay nilang lumalaban sa buhay at patuloy na nananalangin para sa kanilang mga anak. See you sa next kwentuhan, Sunday Reflection at Chikahan, dito lang sa Payo Center. We have ears that listen and heart that speaks. God bless.